there, kids! Good morning! Teacher Pen here. Do you want to know more about our only one great superhero? Better than Wonder Woman? Let's all meet together this coming Sunday, September 26, 2021, 10:30 a.m. right after our Faith Fellowship Bulacan online Sunday worship service. See you! Welcome, church, at welcome po sa lahat ng nanonood at nakikinig ng Faith Fellowship Bulacan online Sunday worship service. Nais ko pong magbahagi sa bawat isa sa inyo ng salita ng Diyos mula sa Awit chapter 25 verses 9 to 10. Pinapatubayan niyo ang mapagpakumbaba para gumawa ng tama. Sila'y tinuturuan niyo ng inyong pamamaraan. Lahat ng ginagawa ninyo ay nagpapakita ng inyong pag-ibig at katapatan sa mga sumusunod sa inyong mga kautusan. Tayo po ay manalangin. Diyos amang dakila sa lahat, purihin ka, purihin ang ngalan mo. Naway ikaw ang patuloy na mapapurihan at madakila sa gawaing ito. O Ama, tulungan mo po ang bawat isa sa amin na tunay na matanggap at maisabuhay ang mga mensahe mo para sa amin sa gawaing ito. Ama, dalangin ko rin po na ingatan niyo po ang bawat isa sa nakikinig at nanonood ng service na ito, Lord God. At tunay nga, Lord, na kayo lamang po ang asahan namin
at ang mga kautusan mo ang siyang tunay naming sundin sa aming mga buhay sa araw-araw. Muli o Ama, sa iyo namin ibinabalik ang papurit pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Hello, good morning church. Happy Sunday sa inyong lahat, and this morning samahan niyo ako na magbigay ng papuri sa ating Panginoon. God is able, He will never fail. He is Almighty God, greater than all we see, greater than all we ask. He has done great things, lifted up, defeated the grave. Praise to life, our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. God is able, He will never fail. He is Almighty God, greater than all we seek, greater than all we ask. He has done great things, lifted up, defeated the grave. Raised to life, our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. God is with us, He will go before, He will never leave us, He will never leave us. God is for us, and He has open arms, He will never fail us, He will never fail us. Lifted up, defeated the grave. Raised to life, our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Lifted up, defeated the grave. Raised to life, our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. For the Lord our God is able. For the Lord our God is able. Let's continue to worship our God.
soul desire, my everything, and all I am is devoted to you. And how could I fail to see you are the love that rescued me, and all I am is devoted to you. And oh, how could I not be moved, Lord, here with you? So have your way in me, Lord. There is just one thing that I will say. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you, Jesus. You gave it all for me. My soul desire, my everything, and all I am is devoted to you. And how could I fail to see you are the love that rescued me, and all I am is devoted to you. And oh, how could I not be moved, Lord, here with you? So have your way in me, 'cause Lord, there is just one thing that I will see. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, to be with you. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you, Jesus. The one thing I ask is to be with you. The one thing I ask is to be with you. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you, Jesus. To be with you.
Magandang umaga po muli sa inyo lahat. Purihin ng Diyos. Muli po, Sunday na naman at masaya po ba tayo? Dapat ay laging masaya dahil itong araw na ito ay araw ng ating pakikinig ng salita ng Diyos, pagsamba, pagpupuri sa kanyang pangalan. Kaya nanyayaan ko po kayo muli na makinig at manood po ng salita ng Diyos o ating pong bigyan lang itong oras na ito para tayo ay mapalakas sa ating spiritual life. Okay, so ngayon po ay pagpapatuloy po natin ang ating pong pag-aaral regarding po dito sa mga honor of faith. Okay, so yung ating pong heroes of faith, yung ating pong mga kinikilalang mga mananampalataya ng Biblia, karakter ng Bible na sila ay naging patutuo at malaking aral na ating matututunan sa kanila. So last Sunday po ay si Ate Beth. I hope na na-bless kayo sa buhay po ni Naomi. Ayun, Naomi. At yun po ang inaral po sa atin. Talaga naman, no, ang laki ng impact sa buhay po natin. Inano ko po yun na sabi ko mas maganda siguro ay magkaroon naman tayo ng babae na karakter na kung saan ay nagiging maganda ang kanyang patutuo at aral sa ating buhay. So laking tulong po yun. Sa ating pagpapatuloy po ay ating pong ibabahagi sa inyo din ang buhay ni Daniel. Ayan, sino po nakakilala doon? Of course, kabataan o kaya Sunday school pa lang, no? Inaaral na sa atin yun, yung tawag natin Daniel and the Lion. Okay, so alam po natin yun. Na yun po ay iniligtas siya ni God doon. At marami pong mga kabataan ngayon, lalo pag tuwing summer, naaral po yun yung sa DVBS, Daily Vocational Bible School. Kaya hindi na po lingid ito, no? Yung mga itong pangalang ito. At alam din natin, napakarami pong mga pangalan ng tao na Daniel. Okay, so ngayon po sa ating pagsisimula ay ating pong basahin ang chapter 1 ng Daniel. Then yung mga iba po ay siguro laktaw-laktaw na lang po tayo para sa gayon ay magamit po natin, maximize po natin yung ating oras. Okay, basahin ko po sa Tagalog. Nang ikatlong taon ng paghahari ni Haring Jehoiakim sa Juda, ang Jerusalem ay kinubkob ni Nebukadnezar na hari ng Babylonia. Pinahintulutan ng Panginoon na bihagin niya si Haring Jehoiakim at samsamin ng mga kasangkapan sa templo. Lahat ng ito ay dinala ni Nebukadnezar sa lupain ng Babylonia at inilagay sa kabangyaman ng templo ng kanyang mga Diyos. Inuutos din ng hari kay Espanas ang pinakamataas na espesyal ng palasyo na pumili ng ilang mga Israelitang kabilang angkan ng mga hari at ilan sa mga angkan ng mga maharlika. Ang pipili niya ay mga kabataan na walang kapansanan, makikisig, matalino, madaling turuan, may malawak na pangunawa at karapat-dapat na maglilingkod sa palasyo. Tuturuan din sila ng mga wika at panitikan ng mga taga-Babylonia. Inuutos ng hari na sila ay paglalaanan ng pagkain alak araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain at alak. 3 taon silang sasanayin bago maglingkod sa hari. Kabilang sa mga napili sina Daniel, Ananias, Misael at Azarias na pawang nagmula sa lipi ni Juda. Binigyan sila ni Espanas ng bagong pangalan. Si Daniel ay Belteshazzar. Sadrak naman si Hananias. Meshach si Misael at Abednego si Azarias. Ngunit pinasya ni Daniel na hindi niya dudungisan ang kanyang sarili sa pamagitan ng pagkain at alak na galing sa hari. Kaya pinakiusap niya kay Espanas na huwag silang pakainin at painumin ng mga iyon. Loob naman ng Diyos na siya ay pagdaan at pinagbigyan ni Espanas. Ngunit sinabi niya kay Daniel, "Natatakot lamang ako sa gagawin sa akin ng mahal na hari na maglaan ng pagkain ng inumin ninyo kapag nakita niya mas mahina kayo
kaysa sa ibang mga kabataan, sing edad ninyo, tiyak na pupugutan niya ang ulo ko. Okay, dito, lumapit si Daniel sa bantay at pinagkatiwalaan ni Espenas na mangalaga sa kanya at sa tatlo niyang kaibigan. Usap niya, subukin ninyo kami sa loob ng 10 araw, gulay lang at tubig bigay ninyo sa amin. No? Gulay lang. Pagkatapos ay hambing ninyo kami sa mga kasing edad namin sa pagkain ninyo. Pagkain bigay ng hari at gawin ninyo sa amin ang nararapat. Sinubok nga sila sa loob ng 10 araw. At pagkalipas ng 10 araw ay nakitang mas malusog at malakas sila kaysa sa kasing edad nilang kinakain ng pagkain galing sa hari. Kaya gulay tubig lang ang binigay sa kanila at pagkain ng inuming galing sa hari. Binigyan ng Diyos ang 4 na kabataan ng kaalaman at kayaan at panitikan at agham. Bukod dito, binigyan pa ni si Daniel ng kakayahang umunawa at magpaliwanag ng lahat ng uri ng pangitain at panaginip. Pagkaraan ng 3 taon ay tinakda ng hari na pagsasanay sa kanila, ang kabataan ay pinili ni Espenas ay niharap kay Haring Nebuchadnezzar. Kinausap sila ng hari at nakita niyang walang kapantay sina Daniel, Ananias, Sael at Azarias. Kaya't naging lingkod sila ng hari. Nakita ng hari na sa lahat ng bagay na tanong sa kanila, 10 ulit na mas mahusay at magaling sila kaysa mga salamangkero at mga enkantador ang kaharian. Naglingkod si Daniel doon hanggang sa unang taon ng paghahari ni Ciro. Ayo'y manalangin. Panginoon, tunay na ang mga salita mo ay makapangyarihan. Tunay, Lord, na ito po nagdudulot sa amin ng pagbabago, paglapit sa iyo, kalakasan, at lalo pa, Lord, na kami naliliwanagan. Kaya, Diyos, gamitin niyo po ang kwentong Daniel o itong buhay ni Daniel sa amin, paano kami mapalapit at lalo kami, Lord, mapatatag sa aming pong sitwasyon ngayon. Let your power, Holy Spirit, be upon me, your anointing, God. Claim that, O God, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay. So, Daniel, ang ibig sabihin po yun, Jehovah is my God. O kaya, God is my judge. Ang Diyos ang aking tunay na tagahatol. Ayun. So, yun po, si Daniel, no? At alam natin na to, si Daniel ay napunta sa Babylonia. Wala po siya sa Israel, no? Madali sabi, nung first batch po sila nakuha ay unang group po ay I think mga 597 BC. So, yun po, before Christ. The time ay yung kanya pong mga panahon yun ay talagang nandun po yung kanilang pagsuway na ilaw ni God na nangyari. Bagay nito, mapunta sila sa Biblia. Para sa gayon, ay tunay nga na yun po ay magkaroon sila ng tawag doon, aral at iba pa, no? Dahil nga sa pagsuway nila sa Diyos, lalo ang Israel. At yun po, ang pangalawang grupo ay yun po mga 585 BC na kung saan ay sila inakot din doon kasama ni Joachim. Yan, sila Ezekiel. At yun po, and then sa third batch po ayun, yung panahon po ni Zerubbabel. Yan, sila po yung mga third batch na nakuha. So, yun po, ang nangyari doon at ang contemporary po mga propeta dito, I think yung panahon po ni Jeremiah at si Ezekiel. So yun po ang contemporary po ni Prophet Daniel. Okay, so faith of Daniel. Ayan, patay, sabihin natin, malakas. Malakas. Yun, at ngayon yun po ginagamit ngayon na sakalam. Binabaliktad nila yung malakas. Sakalam. Iba na ang sakalam. Yun po ang mga term nila ngayon, no? Bakit binabaliktad nila ngayon mga salita? Parang lang yan si Yorme, no? Mayor, ganyan. Etneb, 20-20. Kaya yung mga ganun, siguro doon nakuha yun, mga ganyan. Kaya yun po, pag nagsasalita sila ngayon, ay ginagamit nila yun. Instead na malakas, ay iba na ang sakalam. Ayan, baliktad din.
Well, anyway, so tayo po ngayon ay patuloy sa sinasabi po natin ngayon o kaya pag-aaral natin patungkol po kay Daniel. Bakit po nakita natin to ay ang kanyang faith ay malakas? Of course, pinapakita doon first and foremost talaga ay yung strong, yung faith niya dito dahil nga pinanindigan niya yung kanya pong pagiging tunay na may takot sa Diyos at talagang may pagmamahal sa Diyos at iba pa. No? Kasi yung kita natin dito na ayaw niya madungisan. Dito pa lang ay pinasa po natin na talagang nanindigan siya na siya ay hindi siya pwede kumain ng pagkain ng hari. Yun, kahit masasarap yan. Hindi natin alam kung ano yung pagkain na yun. No? Siguro yung pagkain na yun, bakit ayaw ni Daniel ay baka siguro maraming taba. Ayun, actually sabi nga nila ay possible yun ay nihandog sa Diyos-Diyosan kaya ayaw niya. Yun. O kaya marahil lahat ng pinagbabawal sa Old Testament na pagkain, yun ang kanilang mga kinakain. Kaya sabi nga niya, ayaw niya madungisan. So, madali sabi, umayaw siya. At the same time, kapag kumain ka, possible, sa mari, sa hari, o sino man, ay para bang nakikipag-ugnayan ka sa kanila. O yung ay makukuha yung loob mo, ano man yung kanilang paggagawa sa iyo, kagawin mo yun, kahit ito ay labag sa kalooban ng Diyos. Hindi siya ganon. Kailangan nanindigan siya. Talagang meron siyang strong faith. Si Daniel, malakas ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Ganong katindi, naninindigan. Ikaw ba, kaya mo ba panindigan yung faith mo? Ayan. Kahit alukin ka ng masarap, di ba? Matindihan yun, no? Ang daming naalok na mundong ito na masarap, pero kailangan tayo manindigan. Ayun. Kailangan natin lastly, must learn to say no to ungodliness. Pag sinabing nandyan na yung tukso, nandyan na yung alok na mundong ito, ay hindi pwede yan. Kailangan panatilihin po natin malinis ang ating buhay. So, hindi lang po tinutukoy dito na kailangan tayo mag-fasting, gulay na lang kainin natin, no? Pero may dahilan kung bakit umayaw si Daniel dun sa pagkain ng mga Babylonia o pagkain ng hari. Kaya yun po ang dahilan. Of course, alam naman natin no, na talaga pinapatronage natin ang pagkain dapat ng gulay. Dahil sabi niya, ang gulay ay pampalakas o kaya pampahaba ng buhay. Siyempre, dahil alam natin ang dulot ng gulay sa katawan ng tao. Okay, so strong faith. Bakit pa po makita po natin dito, no? Siya ay talagang strong o malakas. Sabihin, hindi lang malakas, malakas talaga kasi kay Lord. Malakas siya sa Panginoon. Ayun. So, napakalakas niya sa Panginoon. Dahil alam naman natin na si Daniel ay napaka-prayerful. Okay? Biruin nyo yun. Kung itutuloy natin mga babasahin, mga verses na yon, nanaginip po si Nebuchadnezzar at doon sa panaginip niya, nabagabag siya at doon tinawag niya lahat mga manghuhula, mga salamangkero, sabi ng kantador, kung sino man mga yon na tagapagpaliwanag niya na magagaling at sabihin niyo nga sa akin, ang sabi niya, yung aking panaginip. Aba, ay sabi ng mga doon, mga pinagkakatiwalaan ng mga gano'n na matatalino, aba, sino ba naman sasabi ng panaginip mo, maliban na sabihin mo sa amin. Yun. At walang ibang tao makapagsasabi ng ganoon. Unless sabihin mo muna yung panaginip mo sa amin, saka namin sabihin ang paliwanag nito. Ayun. So, mas lalong nagalit si Nebuchadnezzar. Nagalit siya. Niloloko naman ako. Parang pinapahaba niya ng oras. Kaya yon, kaya sabi niya, dahil sa galit niya, ipapapatayin sila at kung walang magpapaliwanag. Yun, kaya sa pagkakataong yun, meron naman kasama ni Nebuchadnezzar na talagang nandun po yung nagsabi na talagang handang patayin at inutusan ni Nebuchadnezzar na para patayin ang mga taong mga ito dahil nga sa ayaw nila ipaliwanag yung kanyang yung kanyang panaginip. Okay? So, yun po. So, ang sabi nga niya,
At dito, dahil sa sagot nito, nagalit ang gusto, kaya't ipinag-utos niyang patayin ang lahat ng mga tagapayo sa buong Babylonia. Pero yun, saklaw ng kautusan ito ang lahat ng matatalinong tao sa kaharian, pati si Daniel at ang kanyang mga kaibigan. Tinanong niya ito, bakit po ang utos ng ganitong mabigat ang mahal na hari? Sinabi sa kanya ni Aryok, ayun, yung kanyang pinagkatiwaan si Aryok ang dahilan. No? Dahil dito, nagpunta ang hari kay Daniel at nakiusap na bigyan siya ng panahon, parang ipaliwanag niya ang panaginip. Okay, so ano po ginawa ni Daniel? Yan. Matapos niyon, payan si Daniel na sinabi yung kanyang mga kasamahan, si Shadrach, Meshach, Abednego, Ananias, pinalitan ng mga Masael at Azarias. Ang nangyari? Hiniling niya, sama-sama nilang ipanalangin sa Diyos. Ang ganda, no? At yun nga, ang Diyos ng kalangitan, tiwagang yon at sila ay talagang pinaliwanag o kaya sinabi sa kanila ng Panginoon. So, yun po, na sama-sama sila nanalangin sa Diyos ng kalangitan. Talagang biro nyo, ang ganda. Pagkat tayo po mayroong mga problema natin, wag natin sarilinin yan. I-share natin, lalo sa mga tao na alam natin na malapit sa Diyos. Yan, sila ay mga idulog natin sa kanila. No? Kaya sabihin natin sa kanila at dulog natin sa Diyos. Yun po ang pinakamalaga doon. Meron siyang mga intercessors. Ayan. Ang church po, Faith Fellowship, meron tayong intercessor. Kaya napakalaga po ang pananalangin. Kaya dito ay nakiusap si Daniel sa kanyang tatlong mga kaibigan na talagang yun, samahan niyo ako sa pananalangin. Meron siyang G3, no? Si Shadrach, Meshach, at Abednego. Praise the Lord. Kaya yun po. At dahil doon nga ay magitan ng pangitaan, pinakita ng Diyos, nihag ng Diyos kay Daniel ang nasabing iwaga. Kaya pinuri niya ang Diyos. Yun. Kaya naman, ganun na lang, no? Ipinaliwanag ngayon, sinabi niya ngayon sa hari ng Babylonia, ay Nebukadnezar, ang tungkol sa kanyang panaginip, kung ano yung panaginip niya, at ano yung ipinahayag o paliwanag ng kanyang panaginip. Pero nyo yun, grabe, no? Talaga naman, no? Kaya sa atin, sa buhay natin, kung gusto po natin patuloy na nandun po yung nating kay God, dapat tayo ay patuloy na malakas tayo sa ating Panginoon. Napakalaga po yun. Mostly, alam niyo po ba na yung mga bagay na hindi kaya i-reveal sa iba, na i-reveal mostly doon sa mga tao na laging mapapanalanginin. Nagbibigay sila ng talagang time, no, sa Panginoon. One time, naalala ko nagpipris ako sa Faith Fellowship doon sa Aurora. Sa napakaraming tao doon, member naman ng church doon, I think may higit 1,000. Tapos may mga intercessors doon, grabe sila pag nagpe-pray, talagang matitindi mga talagang sila ay nakakita ng mga bagay na parang vision at iba pa. Yun, at sabi nila sa akin, Pastor, sa yung pagpipreach, nakita namin 2 angel doon magkabilang sa paligid sa side mo. Aba, sabi ko, ganun. Ako talagang sabi ko, praise the Lord. Pero ang hirap din paniwalaan. Kaya lang, sabi ko, ito yung mga taong ito ay talagang grabe pag nananalangin sila. Ayun. Nalala ko noon, nung meron pong dito din, yung aking misis nung siya ay nakaratay. Tapos may dumating mga pastora dito na talagang dun yung talagang prayer warrior sila. Nandun yung mapanalanginin sila, no? At the time ay talagang nagulat ako, Pastor, sabi niya nakita namin may angel doon sa doon sa tabi ng misis mo na talagang siya ay nandoon sila na talagang parang binabantayan siya. Ganon, sabi ko, ba't di ko nakikita yun? Kaya siguro na-challenge ko, sabi ko, kailangan ako laging mapanalanginin. I hope na tayo ay laging mananalangin, mag-ukol tayo sa panahon sa Diyos. Dahil tunay nga, ang sarap kausapin ng Panginoon. At of course, tayo ay tunay na maging malakas sa Panginoon lalo. Alam niyo, minsan may mga pagkakataon, di ba, sabi nila, siguro mas maganda ay, i-share natin kay Pastor, ayun, sa isang prayer leader natin kasi malakas yan kay Lord. Di ba? Ang ganda nun, no? So, may share natin sa kanila, masabi natin sa kanila para tayo ay may panalangin. Kaya wag natin sarilinin, pag-pray po natin ang ating po mga kahilingan, isama natin sa prayer intercessors natin. Send your
prayer request. Pero huwag naman kalimutan magpatotoo dahil ma-encourage lalo kami sa ating paglilingkod sa Diyos. And of course, dahil malakas siya sa Diyos, ay naging malakas siya sa hari. Siyempre, malakas ang kanyang pananampalataya, malakas siya sa Diyos, malakas siya din sa hari. Biruin nyo yun. Bakit? Siyempre, dahil na rin sa Diyos, di ba? Kasama niya ang Panginoon. At siyempre, pinakita sa kanya ng Diyos lahat, no? Na papaano siya naging patutuo sa hari, sa kanyang paglilingkod, no? Good testimony. Maganda yung binigay sa kanyang posisyon. Ayan, siyempre, maganda rin yung kanyang pagsisilbi. Di ba? Sarap siguro tingnan, no? Kapag ganun sa ating pamahalaan, no? Ikaw ay anak ng Diyos, nagsisilbi ka ng maayos. Yun, di mo lang namamalayan, no? Na ikaw ay iaangat ng Diyos. Maraming iba abrupt gusto ka agad umangat, gusto ka agad mag-ambisyon, ganoon. Ayan natin na si God magdala sa iyo ng tuktok ng tagumpay. Para sa gayon ay iba pa rin ang Diyos na nag-aangat sa atin. Di ba sabi niya, ang magmamakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas ng Diyos. Yun, nangyayari. Tayo mismo nagpapakataas at di natin alam baka darating ang araw tayo rin ay ibababa dahil diyan. Okay, so yun po. Napakalakas niya sa hari at maging sa panahon no, sa chapter 6 kay Darius na siya ay nandun yung tinapon siya dun sa natawag natin na lion den, sa kulungan ng leon. At nandun po yung heart niya, yung relationship na maganda kay Haring Dario. At sabi niya gusto niya iligtas dahil nga ay pinagbintangan siya na siya ay dahil dun sa pananalangin niya na 3 times a day, sa kanyang pananalangin 3 times a day ay pinagbawalan siya na hindi dapat, wala siyang dapat gawin on that day na o kaya sa buwan na yon na gumawa ng sulat ng hari na bawal magkaroon ng sumamba sa mga ibang Diyos, manalangin, dahil yun ang pinagtuutos ng hari. Subalit sumuway ito si Daniel. Ayun. Kaya't naman ay dahil dito ay sabi doon, ang sino man sumuway sa hari ay luhulog sa kulungan ng leon. At yun nga, yung dalawang kasama niya, kasi alam natin na si Daniel ang mas nakakataas sa kanila, yung dalawa na yun, hinahatak siya pababa. Yun, yung meron silang crab mentality, no? Ganun halos Pilipino ang dating, no? So yun. Pero ano po nangyari? Iniligtas siya ng Diyos. Sabi ng hari, sabi niya, pinipilit niya isipin paano iligtas si Daniel para hindi matapon doon. Pero since yun ang utos, kaya ginawa po niya yon. That time, sabi niya, ayan mo ang Diyos ang magliligtas sa iyo. So hindi nakatulog yung hari. Pagbangon niya na pamagaan, tinawag niya si Daniel. Daniel, ayan, kumusta ka dyan? Buhay ka pa ba? Aba, sabi niya ni Daniel, mahal na hari. Yun, please. Ayun, at nandun yung kanyang sinabi na talagang niligtas siya ng Diyos. Hindi niya hinayaan na yung mga leon ay kainin siya. Ayun, nagpadala ng anghel ng Diyos para hindi siya kainin. Kaya nandun po, no? So malakas siya sa hari, pero higit sa lahat ay una yun, malakas ang kanyang pananampalataya, malakas siya sa Diyos at malakas sa hari. Okay po, so may mga bagay pa tayo dapat matutunan o lesson dito sa buhay po ni Daniel. Kwento, no? Marami po. Actually, in chapter 5, meron pa po doon tungkol doon sa kay Belshazzar na sumamba siya at parang pinagtawanan lang niya ang mga ginawa o kaya yung mga dinala doon galing sa Babylonia na mga sacred things, no?
yung mga furnitures at iba pa, mga golds, at sila'y naglalasing at iba pa ng ginawa doon. Sa mata ng Diyos, karumal-dumal kanilang ginawa at dahil doon, sumulat doon na mene tekel o parsin, ikaw ay tinimbang. Ayun. Tagpuan kayo nagkasala, ikaw ay kakalusin na. Naku, matindihan po yun nangyari. Okay po, so punta po tayo sa ating lesson dito. Una, ang ating makita dito, tulad ng sabi ng Bible, yun po, with God, nothing is impossible. Walang imposible sa Diyos. Sa nangyari po sa buhay ni Daniel, napakahirap po na ipaliwanag yung panaginip. Pero sa Diyos, dahil kasama niya, kapiling niya ang Diyos, dahil nandun ang Diyos na nagbigay sa kanya ng talino, paliwanag, kaya hindi sila napatay. Ang hirap ipaliwanag at sabihin ko ano yung panaginip ng ari. Pero with God, nothing is impossible. Dumating man ng mga time na talagang nandun na yung sitwasyon na kahit siya ay pinagkaisahan, pero God, nothing is impossible. God delivered him. Iyon. At higit sa lahat, ang hirap ipaliwanag yung sulat ng Diyos, pero with God, nothing is impossible. Sinagot ng Diyos ang mga panalangin. Ganun din ang higit sa lahat ay iniligtas siya sa ngipin o kaya mula doon sa kulungan ng leon. With God, nothing is impossible. Meron ka bang pangailangan? Meron ka bang hirap ka na ba sa buhay mo? Sa ating sitwasyon, claim po natin yan, with God, nothing is impossible. Pangalawa po ay dito, if God is for us, who can be against us? Pagkasama natin ang Diyos, sino ba laban pa sa atin? Yun. Kaya tayong pagtanggol ng ating Panginoon. Okay? Kahit sino man pa yan. Kahit hari pa yan. Kahit pang sino man mga maaaring gagawa sa atin na hindi maganda, ipagtatanggol tayo ng Diyos. If God is for us, who can be against us? Okay, so yun po ang dapat nating itanim sa ating puso't isipan na kapag kasama natin ang Diyos, walang sinuman laban sa iyo at sa akin. Tayo ay kakampi natin ang Diyos. Ayan. So, panghawakan po natin yan sa ating buhay. Kaya kung ikaw man ay nagtatrabaho, kung ikaw man ay may negosyo, kung ano man ang posisyon mo, kasama mo ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Pangatlo, you cannot put a blameless and prayerful man down. Alam nyo, pinipilit nilang tingnan kung anong pagkakamali ni Daniel para isumbong, para siya ay ihulog sa leon, no? Kaya ganoon. Kaya pinipilit nila, yan. Pero wala tayong makita eh. Maliban na lang, nakasilip pa rin doon sa kanyang pananalangin sa Diyos niya. Okay, so pati ba yun? Nakita nila yon. Okay, dahil doon ay nag-utos sila. Magawa mo kaya itong ganito hari na siguro mapiplis din yung hari sa ganun. Yung gagawin niya 30 araw na walang pagsamba sa Diyos o sa kanilang Diyos, no? Yun, o kaya yun dahil pagdating na sumaway, no? At matindi doon, si Daniel, alam niya, nung nalaman niya ng ganun, nanalangin pa siya. Baka mga tao siguro matatakutin, ako, wag na tayo manalangin kasi baka mamaya ay papatayin o kaya huhulog ako sa kulungan ng leon. Pero si Daniel, di natakot. Yan. Siya ay umarap doon sa at saka sa bintana. Bakit pa kailangan yun, no? Actually, siyempre, yun sa panahon yun, ang custom kasi ng Israel o Judah ay yung prayer ni Solomon, kung maalala po ninyo dyan, ang panalangin ni Solomon na nung paghandog niya sa templo, ang sabi ng ganoon, Panginoon, sa templong ito, ang sino man mananalangin dito, tutugunin mo. Kung sila man ay mapadpad sa ibang lugar at sila ay nakatuon dito, tutugunin mo, Panginoon. Kaya naman, ay dun siya nakatanaw sa bandang east.
Ayan. So, yun. So, kaya dun siya nakatuon dun. Okay? So, sa ngayon, huwag tayo maghanap ng bintana na baka mamaya ay masili. Kasi may mga bintana ngayon na magkaharap lang ng bintana ang bahay dahil magkadikit no? So, hindi naman siguro kailangan. Mas maganda ba? Ano po ba? Ginawa ko dito sa aming bahay ay meron kaming kwarto, medyo maluwag-luwag. Halos kalahati doon ay ginawa kong altar. Of course, altar ay nandun yung mga verses, nandun yung pananalangin, at talagang nandun po yung tutok kami na nalangin ng aking mga anak. Salitan po kami doon 12 to 12 noon at saka 12 midnight. Yun. So, chain prayer po yon at saka napakasarap manalangin. Ay, ito sa mga anak ko talagang din yung saya nila sa kanilang pananalangin sa ating Panginoon. Kaya talaga nandun focus lang sa prayer, talagang sa biyaya ni God, talagang nandun, no? And we feel God's presence talaga sa pananalangin. Kaya yun po, napakalaga po yun. Okay, so wag po tayong magkatubili. Manalangin tayo ng manalangin. Libre po manalangin. Wala pong bayad yun. Just spend time with the Lord. Just talk to God. Bilang kaibigan, parang ganun lang ang mangyayari, no? Parang nakikipag-usap sa kaibigan. Lord, ito ang buhay namin. Ito, Lord, ang gusto ko, Panginoon. Ito po ang patuloy na mapurihan sa aming buhay. Nataas po namin sa iyong lahat nito. So, the Lord will answer us. Okay? Okay po. And then, of course, last. Sabi dun sa 1 Samuel chapter 2 verse 30, those who honor me, I will honor, but those who despise me will be disdained. So God honored Daniel, no? Naging ruler, kasama siya doon sa namuno, no, sa Babylonia. Okay? Siguro pangatlo, yan, pangalawa. So yun po. At of course, sabi doon, if you honor me, I will honor you. Kita natin kay Nebuchadnezzar, no? Hindi niya in-honor si God at sinabi na lahat sa kanya yon, pero hindi pa rin niyang hindi niya man lang pinakinggan yung mga panaginip na mangyari sa kanya. Sabi nga ni Daniel, nalulungkot ako. Sana sa iba na lang mangyari. Pero ikaw yun, hari. Ganoon. Ito mangyayari sa iyo, ikaw ay bababa sa pwesto mo at talaga ikaw ay magiging katulad ng hayop. Yun. At sumunod pa dun yung anak niya. Tapos doon, di ba, na yung anak niya ay, sabi ni Daniel sa kanya, alam mo, nangyari na sa ama mo yan eh. Hindi ka pa rin natuto. Ayun. So, dapat natuto ka na. So, marahil to dapat ay wake up call ni God sa ating buhay. Pero, yun nga, hindi tayo nakinig. Parang gano'n, no? Wake up call ni God sa buhay mo, pero di ka nakinig. Siguro sa panahon ito ng pandemic, ano kaya wake up call ni God sa iyo? Yun. Ano kaya yon? Anong pangungusap ni God? Ano kaya maaaring pwedeng message sa iyo ni God sa ganitong panahon ito? I hope na ito ay panahon para patuloy tayo lumapit sa Diyos. Patuloy na magtiwala tayo sa Diyos. Kailangan tayong maging malakas sa ating pananampalataya. Malakas tayo kay God. Okay, with God, nothing is impossible. If God is for us, who can be against us? You cannot put the blameless or fearful man down. Kasama po yun dahil kasama natin ang Diyos. And those who honor me, I will honor. Okay? So, ito po yung wake up call ni God sa atin. Tayo po ay manalangin. Let's pray. Panginoon, na tapat, dakila sa lahat. Salamat po, O Diyos, sa oras nito, sa panahon na ito, Lord God. Alam po namin na napakahirap sitwasyon po namin ito. Pero may mga salita at mga promises mo, mga karakter ng Bible na nakaka-encourage sa kanila pong buhay. Thank you, Lord, sa buhay po ni Daniel na nasulat ang mga ito. Alam ko po na napakarami pa po aralin tungkol po sa buhay niya, O Diyos. At tunay, Lord, na sa aming pong patuloy na pagbabasa, alam po namin na marami pa pong pangungusap sa amin. Hindi lang sa kanyang buhay, marami pa po. Alam po namin, O Diyos, na marami pong pangitaan ni Daniel na pinagkaloob mo dahil nga tunay, O Diyos, malapit siya sa iyo. Patuloy, Lord, na ikaw po ang manguna sa buhay namin. Nawa po ay hindi po kami mag-atubili, manalangin na manalangin, magtiwala sa iyo, sapagkat tunay, Lord, ikaw ay tapat. Tunay, Lord, na makapangyarihan ka sa lahat. Kaya, Panginoon, sa bawat isa dito, tahanan, Panginoon, abutin niyo po ang kanilang mga pangailangan. Patuloy, Lord, na magtiwala po sila sa iyo. Walang imposible sa iyo, Lord. Touch their life. Heal their bodies kung sila man nagkakasakit o meron silang naranasan sa katawan. In Jesus' name,
Especially, Lord, dun sa mga meron pong mga karamdaman at meron pong mga naapektuhan, Lord God, ng virus na ito, yung mga nag-positive, I pray, God, in Jesus' name, patuloy niyo po ibangon sila sa banig ng karamdaman. Paano niyo po pinagaling yung mga pinanalangin namin nagdaang mga araw. Patuloy, Lord, na pagalingin niyo pa po mga tao na meron pong mga sakit o kaya virus na ito. In Jesus' name. I pray, Lord, na pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa. Ingatan niyo po ang mga walang trabaho. I-bless niyo po sila, Lord, na pagkakakitaan, Panginoon. Ingatan niyo po ang buong pamilya namin na walang isa man sa amin ay maapektuhan o kaya mahawa, Lord, ng virus na ito. In Jesus' name. We thank you, God, for you are in control, Panginoon Diyos. Nothing is too hard. Nothing is impossible to you. Kaya niyo po, Lord God, ipagtanggol ang inyong mga anak, protektahan ang iyong mga anak. So, Lord, we do declare victory, provision, protection upon us. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you po. Good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat.